Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Ashley's person-over voice. Nagmamadali akong bumaba sa taxi na sinasakyan ko. I look up at the entrance of a well-known bar dito sa Bonifacio, Global City. Halos takbuhin ko ang daan para makapasok agad. I am not really into parties pero madalas na pupunta ako dito dahil sa best friend ko. Whenever he wants me to go with him, to unwind or to drink all out, just to temporarily forget his messy love life. Not really a trouble, but a quarrel. He's always like that. Sa tuwing nag-aaway sila, dadiretso siya sa bar at lalaklak ng lalaklak na akala mo ba'y immune ng atay sa cancer. Parang babae lang. I sigh. Dire-diretso ang lakad ko at walang paki sa mga tao. Not like that they're looking at me. Medyo weird nga lang ang suot ko dahil nakapajama na ako na may malaking imprint ng sikat na cartoon character. Nagpalit naman ako ng t-shirt at nagbra ko. Hello, alauna na kaya ng madaling araw at tumakbo pa ako dito sa BGC para sunduin ang magaling kong best friend. Ay, buwisit! Aray! Napahawak ako sa aking balikat dahil sa nabunggo ako ng isang lalaking nakasalubong ko sa entrance ng bar. He's in a hurry too at nagsa-cellphone pa siya. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Itinaas ko ang kamay ko para pahintuin siya. It didn't pretty much hurt, kaya carry lang. Nagmamadali din ako, okay lang. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Naglakad na ako ulit papasok. Wait, miss! Sigaw niya pero hindi ko pinansin. Minions! Kumunot ang noo ko sa narinig ko. Hindi na ako lumingon dahil alam kong ako ang pinapatungkulan noon ng tawag na iyon. It was the same baritone voice of the man who bumped me. Sinalubong ako ng maraming tao sa bar. Nakakabingi ang upbeat ng musika. Puno ang dance floor at pati ang mesa at sofa. Hinanap ko si Ryan. Where the hell are you? Tinitingnan ko ang pagmumukha ng mga umiinom sa pulang sofa, pati na rin ang mga sumasayaw at nakikipaglandian sa dance floor. He's probably drunk kaya malakas na ang loob noong sumayaw dito. But I didn't find him. I looked around. Huminto ang mga mata ko sa counter at pinakatitigan ng mga umuupo doon. Naningkit ang aking mga mata at napabuntong hininga. Gotcha. Inilagay ko ang siko ko sa counter at tiningnan si Ryan. My best body and my man, but not in a romantic sense. Ryan, tawag ko. Hawak niya ang baso nang nakayuko. Kung ibang tao dito sa bar ay nagwawala, siya naman nakalupaypay at walang buhay. He's on the verge of being wasted. Unti-unti siya nag-angat ng tingin sa akin at nang makita niya ako ay saka siyang umisi. Iyong isi na para bang nagsasabing, I told you, she's coming. Mapupungay na ang mga mata niya at mapula na ang muka. Ang baho na nga niya dahil amoy alak na siya. I automatically cringe my nose as I smell the liquor. I hate it so much. My baby Ashley, sabi ko na nga ba pupuntahan mo rin ako eh. Lahat kaya kong iwan pero hindi ng ever loyal kong best friend, diba? Tinabig ko ang kamay niya nang tangkain niyang kurutin ang pisngi ko. He'll pinch my cheek like it was evil or something. Palagi niyang pinagkakatuwaan ang pisngi ko. Kinuha ko ang iniinom niya at inilayo sa kanya. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Hinahanap ka na ni tita. Sabi ko, hinabol pa niya ang baso at tumawa. Tawang lango. Teka muna. Ang KJ mo naman, Ashley. Tinawagan kita para mag-inuman tayo tapos sasabihin mo na uwi na tayo. Mupo ka dito, treat ko. Anong gusto mo? Bumuntong hininga ako habang pinapanood ko siya. Wala akong balak na uminom dahil may pasok pa ako sa bake shop bukas. Ibinaba ko ang kamay ni Ryan na mag-order na sa bartender. Umiling ako sa bartender at hinatak ang kamay ni Ryan. Nasaan ang wallet mo? Bayaran mo na yan, Ryan, at uuwi na tayo. I raised my tone.
hoping it would give him a hint that I am pissed. Nalingon niya ako. I know he's sober but I know he knows me well. He sighed. Bumunot din siya ng pera sa wallet niya at nagbayad. Hinawakan ko siya sa braso habang papalabas kami because he's swaying all the way out of the bar. I don't have any idea how long he was been drinking. Ang alam ko kasi kahapon ang anniversary nila ni Jana, his girlfriend. Hindi pa rin ako masanay sa bigat niya. Tuwing aakayin ko siya kapag lasing na. Malaking bulas kasi siya, matangkad at alaga sa gym ang katawan. Kukutusan ko talaga ito kapag nahimas-himasan na. Kinuha ko ang susi ng kotse niya sa bulsa. Maloko siyang titingin sa akin tuwing dinudukot ko ang bulsa niya. Hoy, ikaw nga. Sinatsansangan mo ako porkat lasing ako. Ashley, nakikiliti ako. Humagikik pa ito na para bang sinasadya ko. Inirapan ko siya. Mukha mo, hinahanap ko ang susi mo. Feeling nito. Naginit ang pisngi ko sa sinabi niya. Alam ko lasing siya at wala sa tamang pag-iisip pero kahit sa ganitong pagkakataon lang, gusto kong tratuhin niya at tingnan niya ako na hindi bilang kaibigan. Kahit tuwing pagkakataon na lasing lang siya. I drive him home habang passed out siya sa likuran. Binabagtas namin ang daan pauwi sa kanila nang marinig ko nagsalita siya. Inilapit ko ng konti ang tenga ko para maintindihan. Jana, honey. Please, don't leave me. I love you so much. He murmured. Nanghina ako. Ano ba naman yan? Hindi pa ako masanay-sanay sa ganito. Sa kanya. Bakit ang hirap magpakamanhid sa taong ito? I sigh in disappointment. That's all I can do. At least, at the moment. Naku Ashley, pasensya ka na ha. Itong binata ko nagdadrama na naman. Alam mo na. Pilit akong ngumiti kay Tita Baby. Hinatid niya ako hanggang sa gate pagkatapos namin dalhin sa kwarto si Ryan. Well, sa tulong ng hardinero nilang si Mang Rupert kaya naipasok namin siya. Inipit ko ang takas kong buhok sa likod ng aking tenga. Wala po yun tita. Hindi rin naman po yun magpapaawat kung hindi dadaanan sa dahas. Biro ko. Tumawa si Tita Baby at banayad na hinaplos ang aking buhok. I love her. She's almost a mother to me. Siguro dahil nasa malayo ang mama ko kaya ganoon na lang ang turing ko sa kanya. Ganoon din siya sa akin. She cares for me. Madalas nga kami nag-Skype. Nag-chat din kami sa Facebook. Kapag may kailangan akong tanungin lalo na pagdating sa pagluluto ay sa kanya ako lumalapit. Minsan na lang sinabi sa amin ng daddy ni Ryan na mas girlfriend para ako kaysa kay Jonna. Yun ang isa sa nagpapataba ng puso ko. Kaya lang kung anong nakikita ng iba, hindi naman pansin ni Ryan. His eyes are all on his girlfriend. Kinabukasan ay maaga akong gumising para makapagbukas ng bake shop. Ako ay nagmamanage noon katulong ang kaibigan kong si Aina. I met her when I was in Makati. I was looking for a roommate and she was looking for a house and during that time ay nagdadalang tao siya. Mag-isa at walang pamilya. Ang kapatid daw niya ay nagpapagamot sa Amerika kaya naman isinama ko siya sa Pangasinan. Now, she has Dylan and Dean, her twins. Susan, ikaw na bahala sa kambal ha? Nag-stock na ako ng pwede nilang kainin at merienda. Nandoon sa ibabaw ng fridge. Tumawag ka na lang pag may problema. Ani Aina sa tagabantay sa kambal tuwing nasa shop kami. Lumuhod ako sa mga inaanak ko para mag-goodbye kiss. Ang cute-cute nila, magaganda at gwapo. Hindi masyadong nakuha ni Aina ang itsura ng kambal maliban sa magandang kutis ng balat niya. Saksakan siguro ng gwapo ang tatay nito. Maybe, I'll ask her to search for his photo. Paglabas namin ng gate ay nakita ko kaagad ang nakaparadang truck sa tapat ng apartment namin. May dalawang lalaki doon na nagdidiskarga ng mga kagamitang pambahay. Napanguso ako. May bago sigurong uupa sa tapat namin. Puti at itim ang kulay na ginamit na pintura. Napansin kong puro nakabalot pa ng plastic ang mga inilalabas na upuan, sofa, lamesa at malaking flat screen TV at nakakahon pa. Bagong kasal kaya ang uupa? Habang nag-aabang kami ng tricycle, hindi ko maiwasang panoorin ng mga lalaking nagdidiskarga. Yung isa ay parang nasa mid-50s at yung isa naman ay napatitig ako sa kanya. Matangkad siya at malapad ang balikat. Yung braso, nagsusumigaw sa muscle ng buhati ng isang may kalakihang kahon. Umapit ang asul nitong t-shirt nang nabanat ang muscle dahil sa bigat na dala. Pawisan na rin ang katawan niya. Dumidikit ang damit niya sa katawan dahil sa pawis. Naglakad itong papasok sa loob ng bahay. Hindi naputol ang titig ko sa kanya.
Ang sarap niya kasing tingnan habang nagbubuha tapos nagsusumigaw yung muscles niya sa katawan. Siguro sa gym ito nakatira dati. Lumabas ulit ito ng bahay, kausap yung kasama niyang lalaki. Pinunasan niya ang pawisan niyang noo gamit ang braso. Tapos namewang. Nagtawanan sila ng kasama niyang lalaki. Lalong hindi ko natanggal ang ngiti ko sa kanya dahil sa pagngiti niya, ni hindi ako kumurap. Naglakad ulit sila papunta sa truck. Medyo nagulo ang buhok niya pero gwapo pa rin. Yes, gwapo pala siyang nilalang. Bigla ko tuloy napadasal na sana ay wala mo nang dumating na tricycle para may rason akong magtagal sa akin na tatayuan ko. Titig na titig ako sa kanya nang lingunin niya ako. Kumunot ang noon niya at tinitigan niya akong pabalik. Ayos, mas kita ko ang features ng gwapo niyang muka. Kahit sa malayo, kitang-kita ko kung gaano pinagpala ang kumag na ito. Perfect pointed nose, malalim na mga mata, makapal na kilay, mamula-mula at makinis na pisngi at labi. Pamatay, manipis at mapula. Natural na mapula. He flushed a slight green kaya naman lalong nagbunyi ang mga mata ko dahil mas dumagdag sa kakisigan niya. Bahagi akong ngumiti. Masyadong pinagpala. Ano ba yan? Ilang segundo pa kami nagkatitigan na parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Hanggang sa ma-realize ko ang ginagawa ko. Nastatwa ako nang humakbang ito na parang papunta sa amin. Nawala ang ngiti ko at napatayo ko ng tuwid. Syunga-syunga. Anong ginagawa ko? Nang makita kong may papalapit na tricycle ay hinawakan ko ang kamay ni Aina at tinakbo ko na ang tricycle. Uy! Teka, Ashley! Nagmamadali ka ba? Tanong niya. Basta, kailangan na natin makaalis agad. Sagot ko. Kumakabog talaga ang dibdib ko. Ang bilis ng takbo ng puso ko. Hindi ko na nga nilingon pa yung gwapong lalaki na parang lalapit sa akin. Baka akala no nakikipag-flirt ako sa kanya. Hindi ba? Sumakay agad ako ng tricycle at sinabihang bilisan ng takbo papalayo doon. Muntik na yun ah. For the first time in my entire life, noon lang ako nakapagtitigan sa estranghero. Take note, estranghero. Putik, baka sabihin nun isit ugat ang kapitbahay niya. Kainis. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Para ka nakalunok na 1 kilong sili, bakla. Nakita kong nakatunghay sa akin si Aina. May ngiti sa kanyang labi. Wala yan, ano ka ba? Rosy chicks yan. Pilit kong biro. Kakahiya talaga. Nilampis ni mong mapula no? Bumukha mo. Para kang sinilaban dyan. Oo, sinilaban ako. Sa kahihiyan. Hindi ko na talaga ulitin iyon. Ever. Itaga niyo pa yan sa biyak na bato. Tulog na ba mga bata, Aina? Pinatay ko ang gripo matapos magsipilyo. Nakita ko naman sa Aina, nakabababa lang. Yup, katutulog lang. Ikaw? Kumuha ng tubig si Aina para sa bote ng mga bata. Maya-maya pa, may tatapusin lang ako inventory. Tumango lang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Umakyat ako at kinuha ang laptop ko. Dinala ko sa terrace para doon gumawa. Doon kasi ang paborito kong spot. Malamig at tahimik pero parang ngayon ay hindi. Buhay na buhay kasi ang bahay sa katapat namin bagong kapitbahay. Maraming tao at nagiinuman pa. May naririnig pa akong musika. Siguro, paparty niya dahil bagong lipat. May asawa kaya? Napailing na lang ako sa naisip ko. Why so curious, Ashley? Napatingin na lang ako sa phone ko nang tumunog ito. Ibinaba ko ang laptop sa mesa. May text si Ryan. Thank you sa paghatid sa akin. Did I throw up? Sorry. Napangisi ako. Iw ka nga eh. Susunod, huwag kang iinom ng marami. Pabibo ko rin eh, pangit. Really? Di bale, babawi ako sa'yo. Tulungan mo naman ako. Saan? Kay Jenna. She's leaving. Nanlaki ang mga mata ko sa uling text. Si Jenna aalis? Parang may pumintig na malakas sa dibdib ko. Somehow, I saw a ray of light for us. Masama mang pakinggan, natuwa ako sa itinext niya. Bakit? She's leaving for Dubai para magtrabaho. Ayokong iwan niya ako. I sigh. That's it. Simpleng salita pero nakakasaksak sa puso. If you really love her, set her free. I mean, hayaan mo mag-fly away siya para sa career niya. You're just a boyfriend. She has a family to take care of. What about me? Ako na lang para sa'yo.
Natawa ako na mapakla habang binabasa ko ang nitype ko, pero binura ko rin at pinalitan ng iba. Hintayin mo siya. Kung mahal ka niyan, babalikan ka. Gas-gas na kasabihan pero totoo. Ibinaba ko ng phone ko nang hindi agad sumagot si Ryan. Binuhay ko ang laptop para masimulan na ang trabaho. Ilang minuto pa tumunog ulit ang phone ko pero hindi na galing kay Ryan. Unregistered number. If ever you're in my arms, I'll dream of you every night. Call me crazy. Ano daw? Hinanap ko pa sa phone book ko kung may kapareho itong numero at baka nadoble lang sa pag-save at baka na wrong send pa. Pero wala ko nakitang kapareho. Tanitigan ko pa ang numero. I tried to figure out kung pamilyar sa akin pero wala din ako maisip. This is maybe a wrong sender. But another text was sent. This must be crazy but I like you. Kung ano excited kong mag-ayos at maghanda dahil niyayaya ko ni Ryan na lumabas. Siya namang tamlay ko sa loob ng sakyan niya nang malaman ko kung saan kami pupunta. Linggo pa naman ngayon at sana pala ay nagpaiwan na lang ako sa bahay para makipaglaro sa mga inaanak ko. But here I am now. Ryan dragged me out para lang pumunta sa bahay ng girlfriend niya. Tulungan ko daw siya para makipagbati ito sa akin niya. Sus! Are you thinking kung ano sasabihin mo sa kanya, Ashley? Tanong niya habang nagdadrive. Sa labas lang ako nakatingin dahil nagko-contemplate pa ako sa sarili ko kung paano ko ipaiinti na ginagawa ko ito dahil best friend ko siya at langya, mahal ko siya. Pinapatay ko rin ang kamalayan ko sa pagiging martir at baka ipabaril pa ako. Oo, sara ulo ka kasi. Bulong ko pero alam ko narinig niya iyon kaya narinig kong tumawa siya. That's the reason why I love you. Natigilan ako. I love you raw? Dilingon ko siya at nakita ko nakangisi siya habang nagmamaneho. Tama ba ang dinig ko? Mahal niya raw ako? Biglang nabuhay ang natutulog kong kaibuturan sa loob-loob ko. I'm so lucky having a best friend like you, Ashley. That's why I love you. Sino pa bang malalapitan ko para bumalik sa akin ng babaeng pinakamamahal ko? Eh di ang best friend kong maganda. Nax? Oh, kotang-kota ka na sa akin kaya galingan mo mamaya ha? Love you. He said while pouting his lips at me. Imbes na matuwa ako ay nabwisit lang ako lalo. Kumalukip-kip ako at tumingin na lang ulit sa labas. Ewan ko sa'yo. Basta last na to ha. Kapag nakapag-break ulit sa'yo, tantanan mo na. O ikaw nang gumawa ng paraan. Opo, promise. I will never let her go. I swear. Basta galingan mong umarte ha. Tumango na lang ako bilang sagot. Ito lang talaga ang role ko sa kanya. Kaibigan, kung anong saya niya ngayon, siya rin pagkawas ako. How I ended up like this? I am burning inside. I will be stuck as his best friend forever. May kausap siya sa phone nang marinig kong tumunog din ang cellphone ko. Kumunot ang noo ko nang makita ko na naman ang pamilyar na unregistered number. Another mysterious text. Good morning. Have a blessed day ahead. Dream of you last night. Nagtayuan yata ang balahibo ko sa batok at kinilabutan. Ano ba to? Stalker? He dreamed of me daw eh. Eh di kilala niya ako at nakita na niya ako. Hindi ko tuloy maiwasang matakot sa taong ito. Who are you? Hininto ni Ryan ang sakyan sa harap na isang flower shop. I almost rolled my eyes at him. Taktiko nga naman ng mga lalaki. Pero deep inside, pinangarap ko din bigyan niya ako niyan. Ako na lang ang bababa. Hintayin mo na lang ako dito. Aniya, tumango na lang ako sa kanya. Wala din naman ako sa mood at baka utusan pa niya akong ipili ang girlfriend niya ng bulaklak. My attention suddenly caught by hearing my phone's message tone. Nag-reply si unknown number. Your admirer. Okay, hindi ako interesadong makapaglukuhan o makapag-textmate sa taong hindi ko personal na kilala. Hindi ko gawain iyan. Siguro dati naengganyo ako pero natauhan naman na ako ngayon dahil nabatid kong walang matinong tao ang manliligaw sa text lang. Walang feelings ang nabubuo sa kakapindot sa cellphone. Kaya nga takang-taka ako kung may mga nagpapaligaw sa text eh. Puro pabebe lang naman ang mga iyon pero walang mukhang maiharap kapag nakipag-meet na. It is too risky. Yung iba nga face-to-face na hindi pa mapansin eh. Itong text-text pa. I'm not against this, but I'm not a pro either. Halos 15 minutong itinagal ni Ryan sa loob ng flower shop bago siya bumalik. Isang malaking bouquet ng red roses ang binili niya. Mukhang may hirapang alagaan ni Jana to ah. Ang galante.
Tadyo ko. Swerte mo dyan na si Ryan ko. Buisit. Okay lang na hindi niya pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga dyan. Total, material lang naman iyan. Ang gusto ko lang, maintindihan niya kung gaano ko siya kagusto sa tabi ko. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Tanitigan ko ang mga mata niya. Those deep brown eyes that I admired discreetly. It was misty and emotional right now. He must be really serious about Jana. At yun na yata ang pinakamasakit na realidad kaysa sa nalaman kong bakla pala ang una naging crush ko. Shit, parang tinarak ang puso ko habang inaalala ko ang mga mata niya. Sa biyahe ay panay ang daldal niya. Pati yung pagkapanalo ng paborito niyang NBA player na si Lebron ay kinuwento pa niya sa akin. Wala pa naman akong kahilig-hilig sa basketball maliban sa Gilas. Hanggang kailan pa kaya ako magiging ganito? Paano bang magsimula? Hindi ko alam. Basta isang araw nagising ako at nang makita ko siya ay mahal ko na. Naalala ko pa yung sinabi sa akin ng kaklase ko nung college. Wala mag-best friend na lalaki at babae ang hindi nagkaka-inlovan. Pero na lang siguro kung bakla o tomboy ang isa sa kanila. Pero sa kaso ko, may mahal na siyang iba. Pangalawang doorbell at saka bumukas ang gate ng bahay ni Jana. Ashley? Kumusta? Napadalaw ka? Nakangiting bati sa akin. Hindi pa ako nakakapagsalita nang tingnan niya ang nasa likuran ko. Doon nagbagong itsura niya. Nawala ang ngiti niya. Jana is beautiful. She has a body to die for. Malamodelo ang katawan niya na pwede ring ipanlaban sa binibining Pilipinas. Kapag nasa bahay nga ako at nagsasalamin, sinisipat ko ang mga binti ko at chinecheck kung madadaan pa sa cherry fur eh. Kumalukip-kip siya at tinignan ng masama si Ryan. At anong ginagawa dito na walang hiya mong best friend? Naku Ashley, kung nagpunta kayo dito para gamitin kanya sa akin, nagsasayang lang kayo ng oras niyo. Pupunta pa rin ako sa Dubai sa ayaw sa gusto ng best friend mong sira ulo. Sabi niya sabay irap kay Ryan. Jana, sweetie, please, pakinggan mo naman muna ako. I'm so sorry. Patawarin mo na ako. Pagsusuma mo ni Ryan na parang bata. Hawak-hawak ang bulaklak na ayaw naman tanggapin ng nobya. Paano ako makikinig sa'yo? Kung ako nga'y pinagsasarahan mo ng tenga mo, ayaw mo kasang lawakan niyang pag-iisip mo, Ryan? Hindi ko talaga alam kung bakit pumayag na naman ako na pumunta dito. Para ako success sa 2 taong nagsasabong and watching Ryan begging for her, para akong dinudurog. Napalunok ako at tumikim. Huling beses ko na talagang gagawin ito para sa'yo, Ryan. Jana, hear us first, please. Malumanay ko sabi. Ilang segundo pa ay niluwagan niya ang gate at pinapasok kami. Sweetie, patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya na mag-away tayo. Alam mo namang ayoko nalalayo ka sa akin, di ba? Kaya ganoon na lang ang naging reaksyon ko na sinabi mo sa akin yan tungkol sa Dubai. You can't blame me. I want you to stay. Pero sana intindihin mo rin ang mga pangarap ko, Ryan. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko at meron akong gustong marating. Opportunity itong natanggap ko at makatutulong sa pamilya ko. I can't blame you, yes, because you're my boyfriend. But I want you to understand what I wanted to do. I love you, but... Parang nagtitigan lang ang dalawa. Nakita ko ang sakit sa mukha ni Ryan. Alam ko na wala talagang makapipigil sa pag-alis ni Jana. Hindi rin siya sumagot sa sinabi ng girlfriend niya. Para bang iyon na ang katapusan niya. He's willing to wait. Jana. Ako na ang sumagot para sa kanya dahil parang nanigas siya sa kinaupan niya. Alam ko nawawala na ng pag-asa si Ryan dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Napatingin sa akin si Jana. Tulad ni Ryan, malamlam na rin ang mga mata nito. Pareho silang nasasaktan at sana hindi nila makita ang nilalaman ng mga mata ko. I swallowed. Bahagya akong umiti kahit na kumikirot at mabigat ang dibdib ko. He loves you so much, Jana. Kung ang pag-alis mo magpapaligaya sa'yo, handa siya maghintay sa pagbabalik mo. Kilalang kilala ko yung lalaking iyan. Hirap lang iyang tanggapin ang desisyon mo pero deep inside, walang gagawin iyan kundi ang hintayin ka. Yan din ang ginagawa ko sa kanya. Pero taon ang aabutin ko doon. Okay lang ba yun sa'yo? Tanong niya kay Ryan na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumukurap sa katititig kay Jana. Susunod ako sa'yo doon. He stated. Halos sabay kaming napabaling at nanlaki ang mga mata kay Ryan. What? Pati siya aalis na rin? Bakit hindi niya binanggit sa akin? Plano niya ba ito o biglaan lang? Parang nalipat sa akin yung sakit na naramdaman niya.
Naiiyak ako pero kailangan kong pigilan para hindi sila makahalata. Baby, tawag ni Jana. Bumaba ang mga mata ko sa mga kamay nila nang abutin ito ni Ryan at musuyong hinalikan. Lumandas ang luha sa pisngi ni Jana at nang makita ito ni Ryan ay agad niyang pinunasan. Nag-iwas ako ng tingin. Parang may mga batong nakaharang sa aking lalamunan. Walang patutunguhan pa ito. Aalis na siya. Iiwanan niya ako. Kala mo naman ako ang girlfriend kung makapag-isip. I heaved out a deep sigh. What else can I do now? Wala. At dahil sa pakiramdam ko ay okay na sila at kailangan na ng quality time, tumayo na ako at tinapik na lang sa balikat si Ryan. Hindi naman niya ako nalingon dahil ang buong atensyon niya ay nasa kanyang girlfriend. Lumabas na ako at nagpa siyang umuwi na lang. Masyado pang maaga para magluksa at ayokong masayang ang linggo ko dahil sa heartbroken na naman ako with the same man. How's that? Dahil hindi na niya ako maihatid ay tumungo na lang ako sa sakayan ng bus. Uulitin ko na lang ulit ang ginawa ko dati. Ang mag-move on. Kahit na walang nakakaalam ng pighati ko. Wala naman akong pinagsasabihan tungkol sa nararamdaman ko kay Ryan. He's only my best friend even kay Aina. Pero ewan ko doon. Minsan kapag nasa bahay si Ryan ay iba ang tingin niya sa akin. Ewan, I trust her naman. Halos antukin ako sa biyahe dahil sa mga love songs na pinatutugtog. Gumalaw lang ako nang tumunog ang message alert tone ng phone ko. Hi. I followed my bros. Siya na naman. Sino ba tong anonymous texter ko? Who are you? Bakit ba text ka ng text? Wala ka bang magawa sa buhay mo? I didn't mean to be mad or ruthless pero baka mamaya manggagancho lang iyan. My phone beeped again. Whoa. Wait there. Are you mad? I'm just trying to be friendly. Just asking for a chance. Can we? Napaismid ako. Naramdaman ko kasi ang pagiging edukado nitong tao. Sino ka? Paano mo nakuha ang numero ko? Bakit nakikipagkaibigan ka sa text? Kilala ba kita? Tagasan ka? Anong trabaho mo? Wala ka bang kaibigan? Sent. Isa-isa lang, sweetheart. Mahina ang kalaban. I can't tell you where I got your number dahil nangako ako sa kanya. I kept my promises, but I do know you. Nanindig ang balahibo ko nang tinawag niya ako sweetheart. What the? May endearment agad-agad? Ang creepy na niya at kilala pa niya ako. Naku ha, baka stalker ko na to. Ang creepy mo, baliw ka ba? Pag minamalas ka nga naman, broken-hearted ka na nga, nakatagpo ka pa na isang baliw. Ano ba naman yun no? Ouch, ang sakit naman nun. Iba pala ang dating ko sa'yo, pero ang cute mo. Kanina pa nga kita gustong makita. Namilog ang mga mata ko pagkabasa ng huling text niya. Saan? Shit, baka may binabalak na itong masama sa akin ah. Hoy, mister. Stalker, manyak, tantanan mo ako. Hindi ko ibibigay ang puri ko sa'yo. May boyfriend na ako at kapag isinumbong kita doon, tapos na maliligay ang araw mo. Matakot ka na. Pinagbubura ko rin ang mga text niya dahil talagang natatakot na ako. Saan kaya niya ako inihintay? Sa bake shop? Sa bahay? Inisip kong maigi. Kung sa bake shop, hindi ko kasi masyadong kilala mga tao sa paligid doon. Bukod sa mga suki namin at dayo. Kung sa bahay naman, kilala ko mga kapitbahay namin. Ultimo sa kapitan ay kilala namin. So malabong may stalker ako doon. Kaya malamang sa bake shop iyon naghihintay at mas madalas ako doon. Pumara ako at bumaba sa bus. Sumakay na ako ng tricycle para makauwi sa bahay. Naging palatingin din ako sa kalsada at baka may kahinahinala akong mapansin. Malapit na ako sa bahay nung nag-text na naman siya. Akala ko single ka. Sabi niya single ka. Binura ko ulit ang text niya. Hindi na ako nag-reply para matigil na siya. Itinago ko na ang phone ko at pumara sa tapat ng bahay. Kinabukasan ay naging normal lang ang pasok ko sa bake shop. Ako ang umahawak sa cashier habang si Ina ay nagbe-bake ng ilang orders. Kapag walang pending orders ay pareho kaming nasa cashier lang. Kwentuhan o kaya ay maghahanap ng bagong ideya para sa design. Paminsan-minsan ay sinisilip ko ang phone ko kung may text si Ryan. Mula nang umalis ako kina Jana ay hindi pa niya ako kinakausap man lang. Pero siguro dahil iyon sa pag-alis niya. Paano magandang trabaho niya dito? Iiwan niya rin? Tumunog ang bell ng pinto. Nahudyat na may customer kaya ibinaba ko na ulit ang phone ko. Inihanda ko na ang matamis kong ngiti. Good afternoon, sir.
I froze para akong namatanda nang mapagsino ko ang lalaking pumasok sa shop. Ang hot at bago kong kapitbahay. Shit, hot talaga? Natulala ako. He looked like a model in front of me. Nakapamulsa at nakangusong tinitingnan ang laman ng stante namin. Hindi ko maiwasang pasadahan siya ng tingin. Mukha pang ang bango-bango niya. He's wearing a blue and white checkered polo. Itiniklo pa ang magkabilang manggas hanggang siko. Much with a black pants. Isang tingin pa lang sa kanya ay malalaman mo nang mahilig ito sa gym. Hakab sa malapad nitong dibdib at saksing puwitan. Dromit. Ipinikit ko ang mga mata kung pakiramdam ko ay nagkakasala na. At teka, paano siya napadpa dito? Naalala pa kaya niya yung titiga namin? Sana ay hindi dahil ngayon pa lang gusto ko nang kumaripas ng takbo. One slice of mango graham cake, please. Parang nanuyot pa lalamunan ko nang marinig ang boss niya. Mababa at baritono. Bagay na bagay sa kanya. Okay, sir. Dine in or take out, sir? I was even stuttering. Oh, Tom. Tumaas ang gilid ng labi nito. Dine in. And add 1 green tea, please. Thanks. Sabay abot niya ng bayad. Isi-serve na lang po, sir. He almost smiled. Okay, thank you. Habang kinukuha ko ang order niya ay hindi ko maiwasang tingnan pa rin ang kapitbahay ko. Maging ang ilang babaeng kumakain ay tinitingnan na din siya. Nagangat siya ng tingin sa akin kaya nagulat ako. Para akong napapasong nag-iwas agad ng tingin sa kanya. Shit naman, Ashley. Mayos ka. Inilagay ko sa tray ang cake at tiniya. At dahil nagdi-deliver pa nag-iisang tauhan namin ay ako na ang kailangang mag-serve nito sa kanya. Umintig ang puso ko. Maisip ko palang nalalapit ako sa kanya parang maaalala niya na kung sino ko. Busy siya sa pagtingin sa phone niya nang nilapitan ko siya kaya tumikim muna ako. Nagangat siya ng tingin sa akin. He smiled. Pumintig na naman ang puso ko. Mango graham cake and green tea, sir. I almost stutter at buti na lang ay hindi nanginig ang boses ko. Salamat, he said. Tinignan niya ako pero panandalian ko lang siyang tinignan dahil hindi ko kaya. Pakiramdam ko malulunod ako kapag nagtagal ang mga mata namin sa isa't isa na kahit ilang segundo lang.